I want you gone, Clarissa! Akala mo ba magiging masaya ka kung wala na ako? Hindi, Risa. Sabihin na natin magtatagumpay ka sa pagpapahamak mo sa akin. Pero alam ko, balang araw, kakainin ka pa rin ng konsensya. Tumahimik ka! At tuluyan na ngang napabitaw mula sa pagkakakapit si Clarissa sa bato at dumausdos pababa sa bangin. Pakinggan natin ang kwento ng magkaibigan na dahil sa matinding selos ay humantong sa madilim na wakas, kung papaano sinira ng kasakiman ang tiwala ng dalawang taong halos magkapatid na ang turingan, at kung papaano mananaig ang katotohanan sa huli. Simulan na natin ang kwentuhan. Isang masayahin at matatag na babae si Clarissa Mendez, 25 anyos, na lumaki sa isang bahay ampunan. Bata pa lamang siya nang mawalan ng mga magulang, kaya't ang ampunan ang nagsilbing tahanan niya. Doon niya nakilala si Riza Alcazar na kasing edad niya at naging matalik niyang kaibigan mula pagkabata. Magkasama nilang hinarap ang hirap at lungkot ng pagiging ulila. Ngunit magkaibang naging takbo ng kanilang mga kapalaran. Mas mayaman at mas maginhawang pamilyang nakaampon sa kanyang kaibigan. Samantalang si Clarissa naman, napunta sa pamilyang may kaya, ngunit hindi kasing marangya. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa tibay ng kanilang pagkakaibigan. Isang samahang mas pinatibay ng kanilang pinagdaanan kahapon. Subalit, dumating ang panahong nagbago ang lahat dahil sa iisang lalaki. Si Riza na noon ay itinuring si Clarissa na higit pa sa kaibigan ay nakaramdam ito ng pagnanasa na ang kini ng lalaking minamahal niya. Sa huli, ang lalaking yun ay tuluyang naging asawa ni Clarissa. Isang pangyayaring nagtanim ng lamat sa matibay sanang pundasyon ng kanilang pagkakaibigan, ngunit hindi naman niya inaasahan na ito na pala ang magiging kontrabida sa kanila ng lalaking pinakamamahal niya. Nagsimulang umakyat sina Clarissa at Riza bandang 9:00 ng umaga, kasabay ng malamig na simoy ng hangin mula sa paanan ng bundok. Mabagal, ngunit tuloy-tuloy ang kanilang lakad. Sa tansya nila ay 3 oras sila bago makakarating sa tuktok ng bundok. Hinihingal na si Clarissa, parang masusuka na siya kung hindi lang madalas ang pagpapahinga nila. Ngunit bakit kaya ganon? Ang kaibigan niya ay parang hindi man lang nakaramdam ng pagod kahit pinagpapawisan na rin ito. Sa wakas, nakarating rin tayo rito. Masayang bulalas ng kanilang guide, pumapalakpak din ang iba nilang kasamahan. Napapunas na siya sa kanyang noo, agad siyang uminom ng tubig. Bes, okay ka na ba? Nag-aalalang tanong ni Riza sa kanya. Medyo nakakapagod lang, parang hindi ko na ito uulitin pa, Bes. Ayokong umakyat ng ganito kataas na bundok. Nakangiwing sambit niya. Bumikit pa ang kanyang dibdib nang tawanan siya nito. Oo naman, ito na ang una't huling hiking natin. Siguradong sigurado ako na hindi na kita yayayain pa. Sa hindi malaman na dahilan, bumilis ang pintig ng kanyang puso. Tila ba nakaramdam na naman siya ng kaba dahil sa sinabi nito. Bakit parang may kahulugan nito? Subalit ipinilig na lamang niya ang kanyang ulo. Isinawalang bahala ang nararamdaman niyang yun. Kung hindi ko lang inisip na baka magtampo ka sa akin, hindi naman talaga ako sasama, Riza. Oo, magkaibigan tayo. Pero alam mo naman, inuuna natin parehong pamilya, di ba? Napaiwas ito ng tingin at bumuntong hininga pa. Bakit kasi? Ang aga mo namang nagpakasal. Parang iniwan mo ko sa ere.
Mahinang saad nito. Halata sa boses ang tila iritasyon o ang pagtatampo. Kung ano man yon ay hindi niya mawari. Bes, simulat sa Paul, alam mong pangarap ko na magkaroon ng sarili kong pamilya na ipinagkait sa akin nung bata pa lamang ako. At saka, hindi naman kita iniwan sa ere. Magpakasal ka na rin kasi. Sabi niya rito. Binalingan siya nito, ngunit napairap na lamang sa huli. Ang hirap kaya maghanap ng isang matinong lalaki. Wika naman ito. Ano ba kasi ang ideal mo sa lalaki? Tanong niya kay Risa. Sukat doon ay napangiti ito. Doon niya lang nakita ang kaibigan, ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Tila in love nga ito, pero kanino naman kaya? Gusto mong malaman kung ano ang ideal man ko, Clarissa? Usisa nito, mabilis siyang tumango. Siyempre, mahalaga para sa akin na malaman yon. Yung ideal man ko, katulad ni... Dugtong niya sa tanong. Sinadya niya pa itong ibitin. Si Brel. Mga katulad niya ang gusto kong lalaki, Clarissa. Sagot nito, malapad pa rin ang ngiti. Bigla siyang kinilabutan. Iba yata ang pakiramdam niya roon. Si Brel? Ang asawa ko? Gulat na tanong niya, halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Bakit? Ano namang masama kung hangaan ko siya? Biro pa nito, pero hindi mabura ang kislap sa kanyang mga mata. Napalunok si Clarissa. Agad na sumagi sa isip niya ang imahe ng kanyang asawa. Matikas, matalino at gwapo. Higit sa lahat, mabait at mapagmahal na asawa at ama. Tumigas ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ayaw niya sa ideyang katulad ng asawa niya, ang ideal man ni Risa. Bes, aware ka pa ba sa sinasabi mo? Malamig niyang tanong. Kumuyom ang kanyang mga palad. Bes, joke lang. Basta gusto ko yung matinong lalaki na ako lang ang babaeng mamahalin niya. Ikaw naman, parang namutla ka na agad. Iniisip mo na gusto ko ang asawa mo, no? Naiiling na tanong nito. Gayunpaman, hindi pa rin mawalang iritasyon na nararamdaman niya para sa kaibigan. Walang katulad ang asawa ko, Bes. Bonus na lang ang pagiging mayaman at gwapo niya. Pero ang puso niya, sa iisang babae lang iyon. Proud na sabi niya, pilit na isinasantabi ang inis niya sa kaibigan. Hindi madaling akitin ng kanyang asawa. Palagi itong seryoso at focus sa kumpanya nito. At mas inuuna silang mag-ina nito. Kaya nga, swerte ka. Pero, alam mo ba yung swerte, Bes? Once in a lifetime. Wika nito, may iba talagang nais ipahiwatig sa kanya si Risa. At dahil mas matimbang ang pagkakaibigan nila, ay iniba na lamang niya ang kanilang paksa. Sumapit ang gabi sa kabundukan. Ang tanging liwanag ng bonfire ang nagsisilbing gabay sa paligid. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumadaloy sa kanilang balat. Ano bang trip ng best friend ko? Para pagsuotin ako nitong dress. Malamig kaya dito sa bundok. Naiiling niyang sabi sa sarili. Request kasi nito na mag-dress sila. Nagsuot na lamang siya ng jacket bago lumabas. Nagsimula na ang kasiyahan nila kasama ang grupo nila na umakyat sa bundok hanggang sa yayain siya ni Risa. Ha? Saan naman tayo pupunta, Best? Nagtatakang tanong niya. Nauna na itong naglakad. May batis dito. Gusto ko maligo. Sagot nito, hindi man lang nahirapan sa paglalakad kahit matataas sa mga damong dinaraanan nila. Wala pa tayo sa Tinipak River, diba? Muli niyang tanong. Of course, nasa baba pa yun, no? Pero may batis talaga sa bandang ito. Halika na, dali na!
Sigaw nito na tila ba excited na nga itong maligo sa sinasabi nitong batis. Subalit, puro dilim lang ang makikita niya sa paligid. Napapalibutan na kasi sila ng matatayog na punong kahoy. Tapos, nakalimutan niya pang dalhin ang cellphone niya upang gamitin sana ang flashlight noon. Ikaw na nga ang mauna, Bes. Wika nito. Muntik na siyang mawala ng balanse nang bigla na lamang siya nitong itulak. Bes naman, huwag ka namang manulak dyan. Reklamo niya. Talagang hindi niya nagugustuhan ang ginagawa nito. Ang bagal mo naman kasi, Bes. Bulalas naman ito. Nang binilisan niya ang paglalakad ay bigla na lamang siyang dumulas. Makakabalanse pa sana siya kung hindi lang siya itinulak ni Risa. At naramdaman na lang niya na ang katawan niya ay tila nahuhulog na siya. Mabuti na lang at may nahawakan pa siya. Bes! Tulungan mo ko! Sigaw niya. Nanginginig ang boses. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Kung hindi siya nagkakamali, ay baka mahuhulog na siya. Pero imbis na abutin ng kanyang kamay, nanatiling nakatayo lamang si Risa. Naaaninagan niya pa yun. Bakit kita tutulungan, Clarissa? Ako pa ngang nagtulak sa'yo eh. Marahang sabi nito, halos pabulong ngunit tumatakos sa pandinig niya. Ito na ang pagkakataon ko, kaya bakit kita tutulungan? Ha? Anong ibig mong sabihin? Bes, pakiusap! Pakiusap niya rito. Bakit parang hindi man lang nag-aalala ang kanyang kaibigan? Bakit tila pinapanood lang siya nito na nahihirapan para lang hindi siya tuluyang mahulog sa baba? Kung sa bagay, itinulak nga pala siya ni Risa. Inggit na inggit ako sa iyo, Clarissa. Malamyos, ngunit may kasamang puot na sambit nito habang dahan-dahan na lumalapit sa gilid ng bangin. Tama, nasa bangin na nga siya. Sa totoo lang, matagal ko nang gusto si Braille. Hindi mo alam kung gaano kasakit na makita kang masaya sa piling niya. Tapos nagkaanak pa kayo. Kamukha niya pa ang anak niyo. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa. Halos mawalan siya ng lakas habang kumakapit sa matulis na bato na tanging humahadlang sa kanyang pagkahulog sa bangin. Ano? Gulat na bulalas niya. Umiiyak na siya sa takot na mangyayari sa kanya ngayon. Kapag hindi siya tutulungan nito, ay baka hindi niya na makita pa ang kanyang mag-ama. Walang kasiguraduhan na kapag nahulog siya, ay magiging ligtas pa siya. Risa, bakit pa naman to ginagawa sa akin? Magkaibigan tayo, mag-best friend! I know, but I want you kind, Clarissa. Selos na selos ako sa'yo. At hindi ko na rin kayo kayang makita na masaya kayo ni Vrail. Sigaw nito. Pakiramdam niya ay halos lumabas na rin ang ugat nito sa liig. Naririnig mo ba ang sarili mo, Risa? Asawa ko si Vrail. Malamang magiging masaya kami dahil asawa ko siya. Umiiyak na sigaw niya pa rin. Alam niyang bibigay na rin ang kanyang kamay. Takot na siya sa nangyayari sa kanya ngayon. Ang lakas na nga ng tambol ng kanyang dibdib, parang lalabas na rin ang kanyang puso. Risa, pag-usapan naman natin to. Tulungan mo ko, please. Natatakot na ako. May asawa at anak ako. Si Casper baby pa siya. Ayoko siyang iwan. Tanging hagulgol na lamang ang nagagawa ni Clarissa. Kahit nagmamakaawa pa siya sa matalik niyang kaibigan, ay hindi pa rin ito kumikilos. Sa konting liwanag mula sa buwan, tumama iyon sa mukha ni Risa. Sa nakita niya ngayon na emosyon ng babae, alam niyang imposible na siya nitong tulungan pa. Bakit bigla na lang itong nagbago? Bakit nagkaganito agad si Risa na itinuring niyang higit pa sa isang kaibigan? No, Clarissa, I won't help you. Dahil sa umpisa pa lang, ito na yung plano ko eh. Ito na ang pinapangarap kong mangyari.
ang tuluyan ka nang mawala. Bes, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa mag-ama mo, sa anak mo. Ako nang mag-aalaga kay Casper. Mahal mo naman ako, di ba? Kaya pagbigyan mo na ako. Hayaan mo na ako maging masaya sa piling ng lalaking mahal ko. Mahaba ang pahayag nito, subalit nagbago na yata ang timbre ng boses nito. Baliw ka na, Risa! Magkaibigan tayo! Pinagkatiwalaan kita at itinuring na parang tunay na kapatid. Pero bakit parang inahas mo ko? At pamilya ko yon. Hindi ko sila ipagkakatiwala sa'yo. Asawa at anak ko sila. Hindi sila isang bagay para ipaubaya ko na lamang sa'yo. Napakasama mo. Wala kang puso, Risa. Pulalas niya, puno ng galit sa kanyang dibdib. Parang hindi na niya kilala si Risa. Parang hindi na ito ang kaibigan niya. Tila sinapian ito ng masamang espiritu na wala na sa sarili. Kung ang iniisip nito ay kasakiman. Tumahimik ka! Kahit magmakaawa ka pa sa akin, hindi kita tutulungan. Mawala ka na lang, Clarissa. Ikaw lang naman ang nagiging hadlang sa mga pangarap ko. Wika nito. Nag-iba na ang tono ng boses nito. Tila ba ibang tao na ito? Risa, please naman. Kakalimutan kong nangyayaring ito. Patatawarin kita basta tulungan mo ko. Risa, wag! Umiiyak na sigaw niyang muli nang maramdaman niya ang paghampas ng isang bagay sa kanyang kamay. At gumawa nga ng paraan si Risa upang tuluyan na siyang malaglag sa bangin. Ilang beses din itong nagsisisigaw na mawala na raw siya. Alam niyang walang makakarinig sa kanila, lalo pat napakalayo nila sa camp. I want you gone, Clarissa! Sigaw na naman ito. Umiiling siya habang umiiyak pa. Naninikip na ang kanyang dibdib. Akala mo ba magiging masaya ka kung mawawala ako? Hindi, Risa. Sabihin na nating magtatagumpay ka sa pagpapahamak mo sa akin. Pero alam ko, palang araw, kakainin ka pa rin ng konsensya. Seryoso at sigaw niya sa malakas na boses. Tumahimik ka! Wika nito. Paulit-ulit na hinampas ang kamay niya para lamang makawala na talaga siya. Ang konting pag-asa niya ay unti-unting lumiliit. Higit na noong nabitawan niya na ang matulis na bato, wala siyang nagawa kung hindi ang mapapikit habang sumisigaw. Nakita niya pa ang imahe ng mag-ama niya sa kanyang balintataw. Kahit imposibleng makaligtas pa siya, humiling siya sa Panginoon na sana'y huwag siyang pababayaan. Ayaw niya pang mamatay. Ayaw niya pang iwan ang pamilya niya. Mas lalong hindi siya makakapayag na makuha ng traidor niyang kaibigan, ang asawa at ang kanyang anak. Pamilya niya yun, ipaglalaban niya hanggang sa kanyang kamatayan. Ngunit hindi sa ganitong paraan siya mamamatay. Isa lang ang naisip noon ni Clarissa. Babalik ako! Babalik ako para maghiganti! Hindi pwedeng makuha ng babaeng yun ang mag-ama ko! Sigaw ng kanyang isip. Nagpagulong-gulong siya sa damuhan. Ilang beses siyang nakaramdam ng pagtusok ng matutulis na kahoy sa kanyang katawan. At ang akala niya, ang susunod na mangyayari ay babagsak siya sa isang matigas na lupa o kaya'y sasabit ang katawan niya sa punong kahoy. Ngunit hindi. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig na tubig bago siya kinain ng kadiliman. Sa kabilang banda naman, pinapatulog ni Braille ang anak nila ni Clarissa. Si Casper, tila hindi pa inaantok. Maya-maya pa'y bigla na lamang itong umiyak. Hanap mo si Mami, anak? Tahan na. Bukas pa natin makikita si Mami. Pag-aalo niya rito, sa tingin niya ay hinahanap ng kanyang anak ang mami nito. Kahit paminsan-minsan ay siya naman ang nagpapatulog sa bata, pero madalas ay ang asawa niya.
Simula nang ikasal sila ni Clarissa, hindi na ito bumalik sa pagtatrabaho sa kumpanya kahit hindi naman niya ito pinipigilan. Mas gusto raw nitong alagaan na lang ang baby nila sa bahay at mag-focus sa pamilya nila. Mahal na mahal niya ang asawa, hindi lang dahil sa maganda, maalaga at maasikaso kasi ito at mapagmahal din. Casper anak, bukas, wait natin si Mami, okay? Malambing niyang sambit, sabay halik sa malusog na pisngi ng kanyang anak. Subalit, iyak ng iyak lang ito. Napabuntong hininga siya. Gutom ka ba ulit anak? Ipagtitimpla kita ulit ng gatas, okay? Ibababa niya sana ito sa kama, pero mas lalo lang lumakas ang pag-iyak nito. Napipilitan na inilabas na muna niya ito sa kwarto upang libangin saglit. Ilang beses binulungan ni Braille ang anak na kung gaano niya ito kamahal, kaya na may unti-unti na rin itong tumahan. Nakasandal ang ulo nito sa kanyang dibdib. Bumalik sila sa kwarto ng gabing yun na parang hindi siya makatulog. Nang sinubukan niyang tawagan ng asawa, ay wala namang sumasagot sa kabilang linya. Wala sigurong signal doon. Di bali na nga. Makikita ko rin naman bukas ang asawa ko. Sambit niya, pinatay niya na ang tawag at pinagmamasdan ng anak niyang mahimbing na natutulog. Niyakap niya ito saka siya pumikit na. Nagising na lamang siya sa ingay ng telepono kinabukasan. Sumabay na rin ang muling pag-iyak ng kanyang anak. Inuna niya munang kunin si Casper upang patahanin ito at pagkatapos ay sinagot niya ang tawag. Hello? Sagot niya. Natigilan siya nang marinig ang boses ng kaibigan ng asawa niyang si Risa. Umiiyak ito. Bigla siyang kinabahan. Risa? Anong nangyari? Braille? Sambit nito sa kanyang pangalan. Humihikbi ang babae sa kabilang linya. Tila ba takot na takot. Magsalita ka, Risa. What happened? Seryoso niyang tanong. Si Clarissa. Braille? Umiiyak na sambit nito. Sa narinig na pangalan ng kanyang asawa, lumakas ang tahip sa dibdib niya. Anong nangyari sa asawa ko, Risa? Nasaan si Clarissa? Kalmadong tanong niya rito. Kahit ang puso niya ay halos magwala na. Pinipigilan na lamang niyang sumigaw sa kadahilanang nasa bisig niya ang kanyang anak. Nawawala si Clarissa, Braille. Hindi namin alam kung paano siya nawala. Kagabi pa namin siya hinahanap. Pahayag nito. Mariin siyang napapikit na tila may sumaksak sa kanyang dibdib. Kagabi pa? Bakit hindi niyo sinabi agad sa akin na nawawala ng asawa ko? Paano siya nawala? At hindi na nga niya napigilan pa ang sumigaw. Umiiyak ulit si Casper. Ilang beses na napailing si Braille. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata hanggang sa maramdaman niyang lumuluha na nga siya. Sorry, akala kasi namin babalik agad si... Hindi na niya pinatapos pa ang babae sa pagsasalita. Basta na lamang niyang ibinato ang kanyang cellphone. Tumama iyon sa pader. Kaya narinig niya ang pagkasira noon. No! Clarissa! Hagulgol niya na tila naman naramdaman ng kanyang anak na nasasaktan siya. Ang maliit na mga braso nito ay umakap sa kanyang liig. No! Hindi totoo to! Isa itong bangungot! Ngunit kung hindi siya kikilos, ay baka tuluyan nang mawawala sa kanya si Clarissa. Agad na nagpatawag ng mga rescue team si Braille. Nakikipag-coordinate na siya sa mga sundalo upang hanapin ang kanyang asawa. Iniwan na muna niyang anak niya sa pangangalaga ng kanyang ina, si Doña Clara, at ang daddy Edsel niya naman ay sumama sa kanya. Kusa na rin siyang sumama sa paghahanap.
Buong araw silang naghanap pero wala silang natagpuan. Umabot ang 2 araw. Natagpuan nilang bakas ng kanyang asawa, mga gamit na kumpirmadong kay Clarissa ang mga yun. Ang huli nilang natagpuan ay ang pamilyar na bestida. Tumistigo si Risa na yun ang huling damit na suot-suot ng kaibigan. Sa ilalim ng ilaw ng mga flashlight, nasilayan nila ang isang bangkay, sunog at halos hindi na makilala. Nakahandusay sa gilid ng bangin kung saan natagpuan ang mga abo at sinunog na sanga. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng nasunog na laman, dahilan para mapatakip ng ilong ang ilan sa mga naroon. No! Napasapo sa kanyang bibig si Bril. Halos hindi makapaniwala sa tanawing nasa kanyang harapan. Ang mga mata niya ay namumugto na sa biglaang pag-agos ng luha para sa asawa. Clarissa! Marahang inilapit ni Inspector sa abetra ang punit at nadumihang bestida. Kung ito nga po ang damit ni Ma'am Clarissa, malaki ang posibilidad na ito ang bangkay niya, sir. Ramdam niyang nadudurog niyang puso, para bang umikot ang mundo at iniwan siyang walang masandalan. Napahilot siya sa kanyang sentido, halos mawala ng lakas ang kanyang mga tuhod. Pril, marahang tawag ni Risa at bago pa siya tuluyang madapa, naramdaman niya ang kamay nitong sumalos sa kanya. Mainit ang pagkakahawak, may puwersa at kasabay na pananalig. Kaya mo to, nandito lang ako. Napailing na lamang siya, ayaw niyang paniwalaan na ganoon na lamang basta-basta mawawala sa kanya ang kanyang asawa. Hindi pa siya handa at mas lalong hindi pa siya magiging handa sa pagkawala nito. Paano kung hindi ito ang asawa ko? Tama, baka hindi si Clarissa ang bangkay na ito. Ipa-autopsy at DNA test natin. Suhestyon niya bigla. Sir, kung gagawin natin ang autopsy, Maingat na paliwanag ng inspektor. kailangan niyong maunawaan na limitado na ang pwede nating makita. Gaano kalimitado? Usisa niya, may namumuong pag-asa sa kanyang dibdib. Kinuha nito ang forceps at marahang iniangat ang ilang piraso ng buto. Kung may natirang tissue o dugo, maaari nilang subukan ang DNA test para makumpirma kung siya nga po si Ma'am Clarissa. Paliwanag pa nito. Anak, sa tingin ko, hindi na kailangan. Hindi na nga natin nakikilala ang asawa mo sa lagay niyang yan. Huwag na nating galawin ang kanya. Sinadya nang hindi tapusin ng kanyang ama ang pangungusap nito. Bumuntong hininga na lamang ito. At ang pag-asa na yun, unti-unti na ngang naglaho. Sumunod na lamang siya sa sinabi ng kanyang ama dahil tama naman ito. Sa halip na palayain niya si Clarissa ay mas lalo pa niya itong pinapahirapan. Samantala, 2 araw na walang malay si Clarissa matapos matagpuan ng pamilya Makaraig sa gilid ng kagubatan na tila ba inanod ng ilog. Nang magising siya, mahina ang katawan at ang alaala ay hiwa-hiwalay na pirasong hindi niya mabuo. Ang malinaw lang sa kanyang isipan ay ang mga magulang na umampon sa kanya noong bata pa siya at ang matalik na kaibigan niyang si Risa. Bukod doon, tila puting papel ang kanyang gunita. Sa bahay ng mga Makaraig, unti-unting bumalik ang lakas ni Clarissa. Sa unay, hirap siyang tumayo. Nanginginig ang mga tuhod. Ngunit, pinipilit niya ang simpleng paglalakad sa bakuran. Ang dalagitan ng pamilya na si Joyce, 12 anyos, ang laging nakaalalay sa kanya. Pinapatawa siya, kinakausap at ginagabayan. Minsan nagbabasa si Joyce ng mga lumang magasin habang siya ay nakikinig o kaya na may tinuturuan siyang magbalik ng sigla sa pamamagitan ng pagtulong sa mga simpleng gawaing bahay.
Bawat araw ay tila hamon para kay Clarissa. May mga gabi na bigla siyang napapahawak sa ulo sapagkat may sumisilip na alaala, isang boses na pamilyar, isang halakak na hindi niya maipaliwanag kung kanino galing. Ngunit sa tuwing susubukan niya itong pilitin, agad din itong naglalaho na parang usok. Isang buwan pang itinagal niya roon, babalik naman siya sa pamilya niya. Subalit hindi niya alam kung ano ang address nila. Kilala niya ang mukha ng mga magulang at ang mga pangalan, pero hindi niya maalala ang kanilang dating tinitirhan. Isang umaga, sumama siya kay Joyce sa palengke. Maingay ang paligid, siksika ng mga tao at ang mga paninday nag-uunahan ng sigaw upang makakuha lang ng customer. Habang nakikipagtawaran si Joyce, si Clarissa naman abala sa pagtitig sa mga prutas. Pinipilit na gawing normal ang kanyang araw. Biglang may humarang na lalaki sa harap niya. Matangkad, matikas at may mga matang puno ng pag-aalala. Clarissa, Mahina, ngunit mariing sambit ng lalaki. Parang natagpuan nito ang pinakamahalagang bagay na nawala. Napalunok si Clarissa, umatras ng bahagya. Pasensya na po, magkakilala ba tayo? Takang tanong niya, sapagkat naaalala naman niya na ang pangalan niya ay Clarissa. Napakunot ng noo si Bril, nagtataka kung bakit ganito ang reaksyon ng kanyang asawa. Han, I'm your husband. Nagsusumamong sambit niya. Napatingin si Clarissa kay Joyce na nooy abala sa pakikipag-usap sa tindera. Sa dibdib niya, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso at sa gilid ng isipan niya, may sumisibol na alaalang ayaw pang lumitaw ng buo. Naniga siya mula sa kanyang kinatatayuan. Nanlalamig ang mga palad habang nakatitig sa estranghero. I'm your husband. Ako si Bril Fuentes, Han. Ulit ni Bril. Ngayon ay may halong pakiusap ang kanyang tinig. Lumapit ito at bigla siya nitong niyakap, mahigpit na para bang takot ito na muli siyang mawala. Halos hindi na siya makagalaw. Ang init ng katawan ng lalaki ay parang pamilyar, ngunit sa isip niya ay wala siyang maalala. Agad siyang kumalas at halos mabuwal pa siya. Bitiwan mo ko! Sigaw niya. Dahil dito, napalingon si Joyce at nagtatakang nakatingin sa matipunong lalaki. Sino po kayo? Tanong niya. Binalingan ng tingin ni Bril ang delikita. Ang sabi niya, asawa ko raw siya, pero hindi ko siya naaalala. Bulong ni Clarissa nang makalapit ng husto si Joyce. Iha, ako si Bril at ang babaeng kasama mo ay ang asawa ko at 1 buwan ko na siyang hinahanap. Paliwanag niya. Kumalabit siya ng kanyang cellphone at ipinakita ang litrato. Larawan nila ni Clarissa na magkatabi, magkahawak kamay, parehong nakangiti. Wedding picture ito at kamukha niya nga ang bride. Sa sumunod na swipe, lumabas ang larawan ng isang bata. Ang mga matay kahawig sa kanya. Itong patunay na ako nga ang asawa niya. Sabi niya na nakatingin kay Joyce at saka ibinaling naman ang mata kay Clarissa. Nandito ang pamilya natin. Anak natin siya. Siya si Casper. Naaalala mo ba siya? 1 taon pa lang ang anak natin. Nanginginig na boses ni Bril na puno ng desperasyon. Pinagmasdan ni Clarissa ang litrato, ngunit para lamang siyang tumitingin sa mga larawan ng ibang tao. Ang bata, gwapo, masayahin, pero walang kahit na anong piraso ng alaala na sumisibol sa kanyang isip. Umiling siya, pinipigilang manginig ulit. Natatakot na kasi siya. Kahit gwapo pa ang lalaki sa kanyang paningin, hindi niya maitatanggi ang takot sa taong hindi niya kilala, lalo na't kinakabahan siya sa presensya nito. Hindi ko alam kung sino ka,
Hindi ko kilala yung bata. At baka nagkamali ka lang. Hindi ako yan. Baka kamukha ko lang ang babae. Pasensya na. Pahayag niya at tumalikod na. Pero pinigilan siya nito. Mas lalong humigpit ang hawak ni Brielle sa cellphone. Parang basag na ang puso niya. Clarissa, huwag mo namang sabihin na wala kang nararamdaman. Tingnan mo ako. Tingnan mo kami ng anak natin. Umiiyak na saad ni Brielle. Sunod-sunod ang buhos ng kanyang mga luha. Ngunit sa halip na sagot, isang hakbang paatras ang ginawa ni Clarissa. Sa halip na kilig o pagkilala, ang naramdaman niya ay takot na takot dahil wala siyang kontrol sa kanyang sariling alaala. Kuya, wala po siyang naaalala. Ang naaalala lang niya ay ang mukha ng pamilya niya at ang matalik niyang kaibigan. Kung gusto niyo po siyang makuha, dapat po silang magpakita rito. Natatakot po si Ate Clarissa na sumama sa mga tao na hindi naman po pamilyar. Paliwanag ni Joyce. Dahil sa sinabi ng dalagita, nagkaroon ng kaliwanagan sa isip ni Brielle. Tumango-tango siya. Kahit papano, alam niya na ang kanyang kailangang gawin. Naiintindihan ko. Dadalhin ko dito ang mga magulang niya. Pwede mo bang sabihin sa akin kung saan kayo nakatira? Tanong nito, pero umiling si Joyce. Ayoko po, pero pwede po tayong magkita muli dito sa palengke. Itinuro niya ang isang karinderya sa kabilang bahagi. Sabihin niyo po kung anong araw ninyo madadala ang mga magulang niya para masabi ko po sa nanay at tatay ko. Pahayag ni Joyce na naninikuro lamang. Tumango-tango si Brielle. Naiintindihan niya na ang nais nito. Kaya naman, sinabi niya ang araw kung kailan sila pupunta at kung anong oras sila posibleng makarating. Pumayag naman rito si Joyce. Pero lingid sa kaalaman ni Joyce ay palihim na inutusan ni Brielle ang mga tauhan na sundan kung saan sila. Nang sa gayon, malaman kung saan nakatira ang mga ito. Gusto niyang makasiguro na hindi mawawalang muli sa kanya ang kanyang asawa. Isang buwan siyang naghanap, umakyat sa bundok, sinuyod ang bawat baryo at ang liblib na daan. Ilang beses na ring sinabi ng iba na baka yung sunog na bangkay, pero ayaw niyang maniwala. At sa ngayon, buhay na patunay ang nakita ng kanyang mga mata. Sa pagsunod ng mga tauhan ni Brielle, nakumpirma na nila kung saan ito nakatira. Nalaman na rin niya na ang pamilyang kumupkop kay Clarissa ay ang pamilya Makaraig. Nakatira ang pamilya sa paanan ng bundok at meron silang nag-iisang anak. Yun na nga si Joyce, nakasama ng asawa niya. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang tinawagan ang mga magulang ni Clarissa at sinabi ang magandang balita. Sinabi niya sa mga ito kung saan kasalukuyang nakatira ang anak nila. Sinabihan niyang magkita sila sa bayan at sabay nilang pupuntahan ang bahay ng Makaraig. Hapon, sa bahay ng mga Fuentes, nakaupo si Risa sa sofa kasama ang nanay ni Clarissa at nilalaro ang batang si Casper. Nang tumunog ang landline, agad na ibinigay ng katulong ang telepono sa ginang nang hanapin nito ni Brielle. Nasa kabilang linya ang mga magulang ng kanyang asawa. Agad namang sinagot ni Isabel, ang nanay ni Clarissa, na ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata dahil sa sinabi ni Brielle. Naluha ang ginang dahil sa sobrang tuwa sa magandang balita. Si Risa naman, naabala sa pakikipaglaro sa bata, ay napalingon sa ginang. Nanliit ang mga mata niyang pinagmamasdan ng ginang hanggang sa laking gulat niyang isinambulat ni Isabel na buhay si Clarissa. Bumilis ang tibok ng kanyang puso na tila ba nanigas siya sa kinauupuan. Pero nang malaman niyang walang maalalang kaibigan, ay bahagya siyang nakaramdam ng kapanatagan. Sa pakikipag-usap niya kay Isabel, nalaman niya ang ilang impormasyon tungkol sa kinalalagyan ni Clarissa, kung papaanong wala itong maalala.
maliban sa mga magulang nito at sa matalik na kaibigan na walang iba kung hindi siya. Plano nitong pumunta bukas ng umaga upang kumbinsihin si Clarissa na umuwi sa kanila. Pero isang maitim na plano ang namuo sa isipan ni Risa. Kailangan niyang maunahan ang mga magulang ni Clarissa bago pa tuluyang bumalik ang alaala ng kaibigan. Kaya naman ng gabing yun, nagmaneho siya patungo sa lugar na sinasabing kinalalagyan ni Clarissa. Inabot siya ng madaling araw sa bayan at dahil wala pang tao, naghintay siya na lumiwanag. Nang unti-unti nang magsilabasan ng mga tao, ay nagtanong-tanong na siya tungkol sa bahay ng pamilya Makaraig at ipinakita ang letrato ni Clarissa. Isang lalaki ang namukhaan si Clarissa. Sinabi nitong nakatira ito sa paanan ng bundok. Hindi siya tumigil sa pagtanong-tanong hanggang sa wakas nakita niya ang kanyang hinahanap, ang bahay ng Makaraig at si Clarissa. Nakasuot ng plain t-shirt at mahabang saya, nagwawali sa bakuran. Agad niyang nilapitan ito, inihanda ang matamis ng ngiti. Handa na muli siyang makipagplastikan. "Clarissa!" Sambit niya, sabay patakbong nilapitan ng kaibigan at mahigpit na niyakap. "Thanks God! Buhay ka! Sobra kaming nag-alala noong araw na nawala ka. Akala namin talagang namatay ka na." Saad niya habang may luhang umaagos sa kanyang mga mata. "Risa, pinuntahan mo ko. Salamat." Ani naman ni Clarissa na ang naalala lamang ay ang kabutihan ni Risa sa kanya. "Oo naman, nalaman ko kay Bril ang lahat. Sinabi niya kung saan ka nakatira. Pero huwag kang magtitiwala sa lalaking yon. Siya ang dahilan kung bakit ka nawala." "Pero, bakit? Paano?" "Mamaya na natin pag-usapan. Sa kotse na lang. Isang dahilan kung bakit ako nagmamadaling puntahan ka rito. Dahil gusto kong sabihin sa'yo na nasa ospital ang nanay mo at importanteng makita mo siya agad." Napasinghap si Clarissa sa narinig. Kumirot ang puso niya nang malamang nasa ospital ang kanyang ina. "Halika na, Clarissa. Kritikal ang lagay ng nanay mo. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Kailangan ko munang magpaalam kay Nanay Ising at kay Tatay Tupe. Wala na tayong oras, Clarissa. Babalikan naman natin sila. Ipapaliwanag ko na lang ang nangyari para hindi sila magtampo. Halika na!" Giit ni Risa, baka sa boses niya ang pagmamadali. Kaya naman napilitan si Clarissa na sumunod. Binitawan niya ang walis tingting at mabilis ang mga hakbang ni Risa. Malayo-layo na rin ang kanilang nilakad bago makarating sa kinalalagyan ng sasakyan ni Risa. Nang parehong makasakay, mabilis ang pagpapatakbo ni Risa sa kotse. "Risa, pwede bang sabihin mo kung ano ba talagang nangyari kay Mama?" "Inatake siya sa puso nang malaman niyang buhay ka. Sa sobrang saya, inatake sa puso. Kaya ngayon, nasa ospital siya. Sana maging okay si Mama." Maluha-luha niyang sabi. Hindi pa ata nakabuti na malaman niyang buhay ako. "That's okay, Clarissa. Kapag naramdaman ni Mama ang presensya mo, mas mapapabilis ang recovery niya." "Salamat, Risa. Napakabuti mo talagang kaibigan. Siguro, kaya rin hindi ka nawala sa alaala ko. Kasi, isa ka sa mga taong tunay kong mapagkakatiwalaan." "Wala yung Clarissa. Para ano pa't naging magkaibigan tayo. Kaya nga tinanggal sa alaala mo yung si Bril. Kasi hindi magandang idinudulot niya sa buhay mo." "Ano nga bang ginawa niya?" "Nang babae siya, Clarissa. Nang babae siya at hinayaan niyang masaktan ka. Dinala niya pa ang babae niya sa bahay ninyo. Kaya sobra kang nasaktan noon. Yun ang dahilan kaya ka umakyat sa bundok. Upang pansamantala mo siya makalimutan. Pero bigla ka nalang nawala. At sumunod naming nabalitaan. May sunog na bangkay malapit sa ilog." Paliwanag niya habang nagmamaneho. Patuloy siya sa pagmamanipula ng impormasyon
habang lumilihis ang daan patungo sa kung saan. Si Clarissa naman, na nooy walang maalala, ay tumatango-tango lamang sa mga sinasabi ni Risa. Sa ngayon, pinili niyang maniwala sa kaibigan habang hindi niya pa natatandaan ang buong pangyayari. Maya-maya lang, inihinto ni Risa ang sasakyan sa gilid. "Sandali lang, may kukunin lang ako sa likod." Malumanay na paalam nito at agad na bumaba. Nanatili si Clarissa sa loob, tahimik na pinagmamasdan ang paligid, bundok at bangin ang kanyang natatanaw. Habang naghihintay, napansin niya ang isang maliit na paper bag na nakasingit sa paanan ng driver's seat. Nagdalawang isip siya, pero tila ba may humahatak sa kanya na hindi niya kayang pigilan. Dahan-dahan niya itong kinuha at nang masilip ang loob, halos mabitawan niya ito. Isang kutsilyo, makintab at matalim, halos bagong hasa. Sa mismong sandaling yun, parang may sumabog na liwanag sa kanyang isipan. Mga putol-putol na imahe na bigla na lamang na bumalik. Nakikipagbuno siya sa gilid ng bangin. Ang malamig na tinig ni Risa, ang mga katagang lumalabas sa bibig nito ay hindi niya inaasahan na maririnig niya. Ang matinding kirot sa katawan at ang pagtulak nito sa kanya. Napapikit siya at napahawak sa kanyang ulo. "Risa, ikaw ang dahilan." Pulong ng isip niya, nanginginig ang mga kamay. Agad niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at bumaba. Halos madapa pa siya sa pagmamadali. Ngunit bago pa siya makalayo, naramdaman niya ang marahas na hatak ng kanyang buhok. "Anong nakita mo, ha?" Sigaw ni Risa. Puno ng galit ang boses nito. Pumipigla siya, itinutulak ang kaibigan, ngunit mabilis itong nakabawi. Naghabulan at nagbuno sila sa tabi ng sasakyan. Ang mga kamay ni Risa, mahigpit na nakahawak sa balikat at sa liig niya. "Bitiwan mo ko, Risa! Naaalala ko na ikaw ang dahilan kung bakit ako nahulog sa bangin." Sigaw niya at nagpupumiglas pa rin. "Hindi ka pwedeng bumalik sa kanya! Hindi ka pwedeng bumalik kay Brill! Akin na siya, Clarissa! Akin lang siya!" Sigaw nito habang pilit siyang dinadaganan. Napalaban siya, kinamay ang lupa, itinulak si Risa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, kumislap ang talim ng patalim na hindi niya alam kung paano nito nakuha agad, at isang matalim na kirot ang dumapo sa kanyang tagiliran. Napasigaw siya, napaatras, ramdamang mainit na dugo na dumadaloy sa kanyang damit. Bumagsak si Clarissa sa malamig na lupa. Halos manlabo ang paningin niya dahil sa kirot ng tagiliran. Ramdam niyang dumadaloy na dugo. Kumakapit sa balat niya, nanginginig ang mga kamay, ngunit pinilit niyang gumapang papalayo. Si Risa, hawak pa rin ang patalim, nakatayo at hinihingal. Ang mga mata nito'y naglalagablab, hindi na ang kaibigang maalaga. At matamis na kakilala niya noon, ang nasa harap niya ngayon, isang halimaw na itinatagong anyo sa isang kaibigan. At dati niya na itong nasaksihan sa bundok. "Clarissa!" Malamig na tinig ni Risa. Unti-unting lumalapit. Hinihila ang buhok niya patalikod para hindi sumayad sa mukha. "Dapat, noon pa natapos na to. Lagi kang bumabalik sa kanya. Napakaswerte mo talaga sa buhay. Pero ngayon, sisiguraduhin ko na tuluyan ka nang mawawala." Naiiyak na siya, hindi lang sa sakit ng sugat, kung hindi pati sa bigat ng kalooban, sa bigat ng katotohanan, na kaya talaga siyang ipahamak ng itinuturing niyang kaibigan. "Binigyan kita ng pagkakataon noon na magbago, Risa. Kalilimutan ko ang nangyari noon. Pero ngayon, mas lumala ng saltek sa ulo mo." Wika niya, ilang beses siyang sumuka ng dugo. Humalakak ito,
ngunit mapait. Mas mahal ko ang asawa mo. Dapat kasi, ipinaubaya mo na siya sa akin, Clarissa. Magiging mabuting asawa ko sa kanya at ina na rin para sa anak mong si Casper. Nakangisi nitong sabi. Natigilan na naman siya dahil naalala niya rin ang anak niya. Mas lalo siyang naiyak, naghahalo ang sakit at ang galit. Itinutok ulit ang patalim sa kanya, tinadyakan niya ito at nawalan ng balanse. Agad na gumapang si Clarissa palayo. Nakakita ng pagkakataon at biglang itinulak ang sariling katawan papasok sa masukal na damuhan sa gilid ng kalsada. Clarissa! Sigaw ni Risa. Tumatakbo ito at sinusundan siya. Pinuputol ng kutsilyo ang mga sanga na humaharang dito. Ngunit kahit sugatan, ginamit ni Clarissa ang natitirang lakas para magtago. Pinipigilan niya ang sariling hininga habang nakakubli sa likod ng isang malaking puno. Ramdam niyang tumutulong dugo sa kanyang tagiliran. Ngunit mas matindi ang takot na baka iyon na ang kanyang huling araw. Naririnig niya ang yapak ni Risa. Mabigat at mabilis, paikot-ikot ito, sinisilip ang bawat sulok. Hindi ka makakatakas sa akin, Clarissa! Hindi mo siya makikita! Ako lang ang kailangan mo! Sigaw nito, talagang nawawala na ito sa katinoan. Habang nakadapa, nakakita siya ng maliit na bato. Nanginginig man ang kamay, pinulot niya ito at inihagis sa ibang direksyon. Agad na tumakbo roon si Risa. Dinig ang kaluskos. Sa pagkakataon yun, gumapang si Clarissa sa kabaliktarang direksyon. Pilit na umaabot sa kalsada kung saan maaari sanang may dumaan na sasakyan. Ngunit habang humahakbang siya para tumakbo, bumigay ang tuhod niya dahil sa sugat. Halos bumagsak na siya sa gitna ng kalsada at doon sa kalsada may tunog ng makina na papalapit. Natanaw niyang sasakyang papalapit. Pumihit siya, kumakaway kahit nanginginig ang buong katawan. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw niya. Namamaos ang boses dahil kanina pa siya sumisigaw. Sa isang iglap, umatras si Risa sa gilid. Nagtago ito sa likod ng malaking puno. At si Clarissa, sugatan at halos mawala ng malay, ay natagpuan ng dalawang lalaki. Bumaba mula sa sasakyan, mga tauhan ni Bill. Si Ma'am Clarissa! Gulat na sigaw ng isa. Agad siyang inalalayan. Pinigilan ang pagdurugo ng kanyang sugat. Sa huling sandali, bago siya mawala ng malay, ang mukha lang ni Brill ang sumilay sa kanyang alaala. Hindi ang pagtataksil, hindi ang pagtalikod, kung hindi ang boses nitong palaging tumatawag sa kanya. Mahal siya ng asawa at hindi siya nito magagawang saktan. Brill, mahina niyang bulong bago siya tuluyang nawalan ng malay. Sa kabilang banda naman, nakatanggap ng tawag si Brill mula sa dalawang tauhan niya na sinadya niyang iwan upang magbantay sa asawa niya. Ngunit nalingat lang ang mga ito saglit at nakitang nakasakay sa kotse ng kaibigan ni Clarissa. Kahit alam niyang si Risa naman ang kasama ng asawa niya, ay hindi siya panatag. Pero kahit hindi niya inutusan ng mga tauhan niya, ay kusang sumunod ang mga ito. Kahit may kalayuan na, at totoo nga ang masamang kutob niya, nahanap ng dalawang tauhan niya ang pinaghintuan ni Risa at Clarissa. Sir, may sugat po sa tagiliran si Ma'am Clarissa. Marami na pong dugo ang nawala. Pagbabalita ni Marco, humigpit ang hawak niya sa cellphone. Saang lugar yan? Kaya ba siyang isugod sa ospital? Nag-aalala niyang tanong. Mahigit 2 oras po naming sinusundan ang sasakyan ni Ma'am Risa. Nawala pa po kami at ngayon, nakita po namin siyang sugatan na. Paliwanag pa nito, mariin siyang napapikit.
Magpapadala agad ako ng helicopter dyan sa lokasyon nyo. Seryoso niyang pahayag. Napatingin siya sa mga magulang ng asawa. Mas lalong nag-alala ang mga ito. Hindi nagtagal, rinig na ang ugong ng helicopter na unti-unting bumababa. Sumunod ang dalawang medic, dala ang trauma bag at foldable stretcher. Habang isa ay nagbubukas ng airway at isinusuksok ang oxygen sa mukha ng sugatan, mabilis namang nag-prep ang kasama para sa IV line. Mahina ang pulso, stabilize muna bago i-load. Sigaw ng medic. Agad niyang kinompres ang sugat gamit ang trauma dressing para mapikil ang pagdurugo, habang ang isa pa naglalagay ng IV fluids sa braso hanggang sa nakakonekta na ang line. Secure na! Go! 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 Sigaw ng isa pang medic sa gitna ng malakas na hangin. Mula sa rotor blades, dahan-dahan nilang inilipat ang pasyente sa stretcher at habang isinasakay sa helicopter, tuloy-tuloy ang monitoring, oxygen mask, nakalapat na IV fluids na dumadaloy at ang sugat na nakabalot ng mahigpit. Paglapag nila sa ospital, naroon na si Bril, nakaabang. Agad na dinala si Clarissa sa operating room. Sunod-sunod ang mga utos ng surgeon at ng nurse. Naghintay si Bril sa labas, nakatayo lang, nakatingin sa pulang ilaw sa taas ng pinto. Bawat minuto ay parabang napakabagal. Ilang oras ang lumipas bago lumabas ang doktor. Mabilis na napatayo si Bril. Dok, kumusta ang asawa ko? Agaran niyang tanong. Stable na ang pasyente. Nakarecover na siya mula sa bleeding, pero kailangan pa rin ng mahigpit na bantay sa ICU. Bahagyang napaupo si Bril, ramdam ang bigat na unti-unting nabawasan. Ngunit hanggat hindi niya nakikitang gising ang kanyang asawa, ay hindi pa rin siya kampante. Napatingin siya sa pinanggagalingan ng sunod-sunod na yabag at nakita niya ang mga in-laws niya. Nag-aalala ang ekspresyon ng mga mukha nito. Bril, iho, kumusta ang aming anak? Tanong ng mother-in-law niya, luhaan na rin ito. Stable na ho siya, Mama. Huwag na ho kayong mag-alala. Ayos na po siya. Pagbibigay niya ng assurance, napayakap ito sa asawa at ilang beses na nagpasalamat sa itaas. Mananatilo muna raw si Clarissa sa ICU. Mama, Papa, kailangan po siyang i-monitor. Ipahatid ko na lang ho kayo para makapagpahinga. Ayaw po naming umuwi, iho. Hihintayin naming magising ang aming anak. Pagtututol ng kanyang father-in-law, tumango naman siya. Sige po, Papa. Kayo po ang bahala. Aasikasuhin ko po muna ang bills ni Clarissa. Pagpapaalam niya na agad naman siyang tinanguan ng mga ito. Umalis na siya pagkatapos at kinontak niya si Marco kung ano nang balita sa paghahanap nila kay Risa. Marahil nalaman ng babae na pinapahanap niya na ito, kaya tumakas na rin ito. Takbo ng takbo si Risa sa masukal na bahagi ng bundok. Mabilis ang hininga niya. Halos mabingi na siya sa tunog ng mga yabag na sumusunod sa kanya. Walang kalsada, puro bato, ugat at matatalim na sanga. Isang maling apak ay dumulo siya, nahulog sa matarik na bahagi. Gumulong-gulong pababa. Bawat ikot, ramdam niya ang sugat na naiwan ng matutulis na kahoy sa braso at sa binti niya. Dumampi ang mukha niya sa malamig na lupa, nadaplisan ng matitinik na damo at ng sanga. Tumayo siya para muling tumakbo, pero umalingaw-ngaw ang kirot sa binti niya. Isang marahas na crack ang narinig niya sa may paa. Nabuwal siya. Halos hindi na siya makahinga sa sakit. Sinubukan niya pang gumapang, ngunit bawat galaw ay parang tinutusok ng libu-libong karayom ang paa niya.
Nanginginig na lang siyang napahiga. Pinipigilan ng pag-iyak para hindi siya marinig. Sa puntong yun, naalala niya ang ginawa niya sa dating kaibigan na marahil ganito rin ang naranasan nito. Maya-maya pa'y narinig niya ang sigaw ng mga lalaki, mga tauhan ni Bril. Dumating sila, dala ang ilaw at ang baril. Sir, nakita na namin siya. Sigaw ng isa. Wala na talaga siyang kawala pa. Hinawakan ng dalawang tauhan habang iniaangat siya. Ramdam niya pa rin ang hapdi ng sugat sa kanyang balat at ang kirot sa kanyang nabaling buto. Pero kahit paano, alam niyang ligtas na siya ngayon. Ngunit hindi siya sigurado kung sa kamay ni Bril ay ligtas pa rin ba siya. Unti-unting nagmulat ng mata si Clarissa. Ramdam niya ang panghihina ng kanyang katawan at ang sugat na natamo niya. Pero malinaw ang amoy ng ospital at ang tunog ng monitor sa kanyang tabi. Nararamdaman niya ang mainit na haplos sa kamay niya. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang ina. Umiiyak ngunit nakangiti habang mahigpit siyang hinahawakan. Sa gilid naman, nakatayo ang kanyang ama at nanggigilid din ng luha sa mga mata. "Gising ka na, anak," sambit ng mama niya. Mahina niyang usal. Ramdam niya ang pagkasabik sa mga magulang dahil sa isang buwan din siyang nawala. Agad siyang niyakap ng ina, kasunod ang kanyang ama. "Anak, salamat sa Panginoon at ligtas ka," umiiyak na sabi ng kanyang ina. "Akala namin hindi ka na namin makikita pa. Akala namin na wala ka na talaga." Hindi na maulit to, Clarissa. Dagdag ng kanyang ama, mabigat ang boses. Hindi na namin hahayaang may mangyari pa sa'yo. Ilang minuto pa silang nagyakapan bago kusang nagpaalam ang mga magulang niya. "Kausapin mo muna ang asawa mo, anak," wika ng kanyang ina habang pinupunasan ang luha. "Kailangan niyong mag-usap." Naiwan si Clarissa at ang kanyang asawa. Nang makita niya si Bril, agad na bumigat ang kanyang dibdib. Nakaupo ito sa stool, hawak ang kanyang kamay. Hindi niya kayang pigilin ang pagluha. "Bril," mahina niyang sabi, pilit na hinahabol ang hininga. Sorry dahil hindi kita naalala agad at hindi kita pinagkatiwalaan." Umiling ito, hinalika ng likod ng kanyang kamay. May pag-unawa siyang tinitingnan nito. Okay lang, Han. Huwag kang umiyak. Ang mahalaga, ligtas ka na. At nahanap na kita. Wala na bang masakit sa'yo? Ang sugat mo? Gusto mo bang tawagin ko ang doktor para masuri ka? Suhestyon nito, akma na sanang tatayo nang pigilan niya ang asawa. "Okay lang ako, pero may dapat kang malaman," sabi niya at natigilan nito. Sige, sabihin mo sa akin, Clarissa. Tumatangong saad ng kanyang asawa. Humigpit ang paghawak niya sa kamay nito. "Nung araw na yun, hindi aksidenteng nangyari sa akin. Itinulak ako ni Risa sa bangin ng gabing yun. Hindi niya ako tinulungan. Hinayaan niya akong mahulog." Napapikit siya. Bumalik sa alaala niya ang pangyayaring yun. At ngayon, sinundo niya ako sa bahay ni na Aling Rosa at Mang Ali. Sabi niya nasa ospital si Mama at siya raw ang nautusang sunduin ako. Sila lang ang tanging nasa alaala ko, kaya sumama ako sa kanya. Ano pa ang ginawa niya sa'yo, Clarissa? Seryosong tanong ng kanyang asawa. Nakakita ako ng patalim. Natakot ako at na-trigger noon ang isip ko at naalala kong ginawa niya sa akin sa bundok. Hindi ko maintindihan noon kung bakit niya ginagawa yun. Tugtong pa ni Clarissa, humahagulhol na siya. Pero malinaw na sa akin ang dahilan niya. Dahil gusto kanya, Pril.
Matagal ka na pala niyang gusto. At para sa kanya, ako ang hadlang doon. Gusto kanyang kunin sa akin, pati na ang anak natin. Dito na siya tuluyang napaiyak habang tahimik lamang ang kanyang asawa. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nakita niya kung paano nagdidilim ang mukha nito. Kung paano umikting ang panga nito. Clarissa, Mahinang boses ni Bril pero ramdam niyang bigat sa bawat salita. mula ngayon, wala nang makakasakit sa'yo. Hindi na ako papayag. Nahuli naman siya at magbabayad siya sa mga kasalanan niya. Ang sabi niya, ikaw raw ang dahilan kaya ako nawala. Sinisiraan ka niya, Bril. Nang babae ka raw. Humihikbing sabit niya. Niyakap siya nito at umalog ng gusto ang balikat niya. Alam mo kung gaano kita kamahal. At hindi ko magagawa yun. Hindi kita kayang saktan, Clarissa. Nagsusumamong sabi nito. Paulit-ulit siyang hinahalikan sa sentido. Ang tanging nagawa niya lang ay yakapin din ang kanyang asawa. Pumasok si Bril sa kwarto ng ospital. Tahimik ang paligid. Tanging mahina lang na tunog ng makina ang kanyang maririnig. Nakahiga si Risa sa kama, nakakasta ang paa, at may mga gasgas pa sa braso. Nang makita niya ito, agad itong ngumiti ng pilit, halatang nagulat at hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Bril, tumating ka? Akala ko, hindi mo na ako kakausapin. Sambit nito na parang walang ginawa sa kanyang asawa. Nakatayo lamang siya sa paanan ng kama. Malamig ang kanyang tingin. Hindi ako pumunta rito para kumustahin ka, Risa. Pumunta ako rito para sabihin na kakasuhan kita dahil sinaktan mo ang asawa ko. 2 beses mong pinagtangka ng buhay niya at hindi ko hayaang makaligtas ka sa ginawa mo. Malamig na saad niya. Halatang natigilan nito. Nanginginig ang labi. Hindi mo ko naiintindihan. Kinuha ko lang yun dahil mahal kita. Matagal na. Hindi ko na kayang panoorin na lagi kang nasa tabi niya. Samantalang ako ang laging nasa likuran niyo ni Clarissa. Akala ko kapag nawala siya, makikita mo rin ako. Mahaba nitong pahayag. Lumabas na nga ang tunay na kulay nito. Lumapit si Bril pero hindi para damayan ito. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Risa, puno ng galit at pagkadismaya. Mahal? Yan ba ang tawag mo sa ginawa mo? Ang pagmamahal, hindi nananakit. Ang pagmamahal, hindi pumapatay. Ang nakikita ko lang sa iyo, Risa, ay kasakiman. Asawa ko si Clarissa, mahal ko siya. At hindi mo siya mapapalitan sa puso ko. Seryoso niyang saad. Kung hindi lang siguro ito babae, ay kanina niya pa ito nasaktan. Napaluha ito, nanginginig ang kamay habang pilit na inaabot ang kamay ni Bril pero hindi niya ito hinayaan. Pero Bril, lahat ginawa ko para sa'yo. Dahil ako ang dapat na nasa tabi mo, hindi si Clarissa. Pagmamakaawa pa nito sa kanya. Tama na! Huwag mong idama yung pangalan ng asawa ko. Si Clarissa lang ang mahal ko. Siya lang ang pipiliin ko. At kahit kailan, hindi ako magkakagusto sa isang taong kriminal. Sa isang taong muntik nang pumatay ng inosente. Ikaw yun, Risa! Sigaw niya. Nagpupuyo sa galit ang kanyang dibdib. Umiiyak na ito na parang baliw. Alam niyang wala na nga ito sa katinoan. Makinig ka. Simula ngayon, wala ka ng lugar sa buhay ng asawa ko. Kalilimutan na niya na magkaibigan kayo. Pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Clarissa. Hindi mo siya natanggal sa tabi ko.
lalo mo lang pinatibay ang pagmamahala namin. At yon ang hindi mo kailanman makukuha, Risa. May pagbabantang saad niya rito. Tumalikod na siya. Mabigat ang bawat hakbang palabas ng kwarto. Naiwan si Risa na humahagulkol pero wala na itong nagawa pa. Makalipas nga ang isang buwang paglilitis, tuluyan ang ibinaba ng korte ang hatol kay Risa. Napatunayan nitong nagkasala sa kasong prostrated murder at hinatulan ng 24 na taon na pagkakakulong dahil 2 beses niyang pinagtangkaan ang buhay ni Clarissa. Walang nagawang babae kung hindi tanggapin ang sentensya. Samantala, nakahinga ng maluwag si April at Clarissa na sa wakas ay nakamtan ng hustisya para sa lahat ng pinagdaanan nila. Humingi rin ng paumanhin ang mga umampon kay Risa. Nagtungo silang mag-asawa sa Manila City Jail, female dormitory. Kakausapin niya si Risa. Naka-recover naman na siya at unti-unti nang naghihilom ang sugat sa kanyang puso. Han, ako na lang ang kakausap sa kanya. Kahit iwan mo na lang kaming dalawa ha. Habilin niya. Nagdadalawang isip ito, subalit dahan-dahan na rin na tumango. Humalik ito sa noo niya. Pagkarating niya sa visiting area, ay nandoon na ang babae. Nang makita siya nito, ay nanlilisik ang mga mata na parang handa na naman siyang sugurin. Pero may 2 pulis na nakabantay. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong nito. Umupo siya sa tapat nito. Wala ring nababakasan ng kahit na anong ekspresyon ng maamo niyang mukha. Akala mo ba panalo ka na dahil na ipakulong mo ko? Mali ka. Nandito lang ako para siguraduhin nakakulong ka pa rin. Malamig na usal niya. Nag-aapoy sa galit ang mga mata niya. Akala mo ba, Risa, magiging okay na ako dahil lang nakakulong ka? Sa lahat ng ginawa mo sa akin, hindi pwedeng nakakulong ka lang. Anong ibig mong sabihin? Papatayin mo ba ako dito sa kulungan? Sarkastiko niya pang sabi na nakataas ang kilay. Hindi mo pa oras para mamatay, Risa. Masamang damo ka. At ang masamang damo, matagal mamatay. Kaya habang nabubuhay ka, might as well suffer like in hell. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Risa, pero isang malamig na ngiti lang ang isinagot ni Clarissa, kaya tumayo na siya at naglakad papalayo. Clarissa, bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos! Sigaw niya. Nagwawala naman, kaya naman mabilis na lumapit ang jail guard at ibinalik siyang muli sa loob. Mabigat ang hakbang ni Risa habang ibinabalik siya ng bantay sa loob ng kulungan. Paglapag ng bakal na pinto, dumagungdong ang tunog ng susi. Huminga ng malalim si Risa. Agad niyang napansin ang mga titig ng nakaseldang babae. Mga titig na dati walang paki. Ngayon ay parang mga kutsilong nakatarak sa kanya. Isa-isang bumangon ng mga preso mula sa kanilang higaan. May mga nakangisi, may mga nagbubulungan, at ang isa'y nagbitbit ng plastik na tabo at isinaboy ang tubig kay Risa. Tila nahimasmasa naman si Risa sa nangyari. Welcome back, princess. Mukhang pagod ka. Baka kailangan mo ng special treatment. Tumawa ang ilan, ang iba'y nagtapik ng bakal na kama para bang naghahanda ng palabas. Lumapit ang isang matabang preso. Alam mo ba kung bakit bigla kang sumikat dito? Kasi may nagmamalasakit sa'yo. Gusto raw niya alagaan ka namin ng mabuti. Napakagat ng labi si Risa. Alam na niya, impluwensya ito ni Clarissa. Malinaw pa sa kanyang huling salita nito bago siya ibinalik sa selda. Hindi pwedeng nakakulong ka lang. Isa pang preso ang lumapit
Binangga siya sa balikat ng malakas. Halos mapaatras siya. Ang buong selda ngayon ay napuno ng halakak at malalamig na mga bulong. Simula ngayon, hindi ka na makakatulog ng mahimbing. Pero hindi nagpatinag si Risa. Nagmatapang pa siya. Ayaw niyang magpaapi. Sarkastiko siyang ngumiti. Akala niyo ba, matatakot niyo ako? Magsama-sama pa kayong tatlo. Pag-uuntugin ko lang kayo. Dahil sa sinabi niyang yun, mabilis na hinila ng isang preso ang kanyang buhok. Oh, matapong ka ah. Gusto mong makatikim nito? Pilit na kumakawala si Risa, pero dahil mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang buhok, hinila na lang din niya ang buhok ng kanyang kaaway. Pero imbes na umawat ang mga kapwa preso, nagtawanan pa sila at nagsigawan ng kani-kanilang pambato. Tila ba mga manok na panabong, nagpupustahan kung sino ang mananalo. Tumagal ang kanilang sakitan at nahinto lamang ito nang sitahin na sila ng jail guard. Kinabukasan, maingay sa mess hall. Kalansing ng mga tray, sigawan ng mga preso at amoy ng sabaw na matagal nang pinakuluan. Si Risa ay nakapila. Kinuha ang kanyang tray na may kanin at gulay at umupo sa isang bakanting mesa. Hindi pa siya nakakasubo nang lumapit ang tatlong bully. Oy! May VIP seat itong bagong salta. Kala mo sa kantin niya sa labas. Umupo sa tabi niya ang isa pa. Tumukot ng kanin mula sa tray ni Risa at isinubo na parang nanunukso. Di rin naman masarap, pero dahil sa'yo, kakaroon ng flavor. Tumawa ang ilan pa sa paligid. Ang isang preso naman, kinuha ang baso ng tubig ni Risa at itinapon sa sahig. Sayang, uhaw ka pa naman siguro. Si Risa, napakapit sa tray niya, nagpipigil. Kita sa mga mata niyang puot at pagpipigil. Ngunit bago pa siya makariak, biglang itinaob ng isang preso ang buong tray. Kumalat ang kanin at ang sabaw sa sahig. Tumulo sa tsinelas ni Risa. Ops! Ayun, wala ka ng ulam. Welcome to Frisian life, princess. Si Risa, napatingin sa kanila. Nanginginig ang kamao hanggang sa tray ay malakas niyang inihampas sa babaeng nagtaob ng pagkain. Dahil doon, nag-umpisa na naman muli ang pisikalan nila. Ang buong hall ay nagtatawanan. Ang iba'y nagsisigawan na parang nanunood ng palabas. Muli na namang nagpustahan ang mga kapwa preso. Dumating ang dalawang jail guard. Malalakas ang boses. Hoy, magsitigil kayo! Sigaw ng isang guard. Hinila agad ni Risa ang isang guard habang pilit pa rin siyang lumalaban at sumisigaw. Mga duwag kayo! Harapin niyo ako isa-isa! Nagsigawan pa ang ibang preso habang binibitbit siya palabas. Ang presong katunggali niya, hawak ang dugo ang labi, ngunit nakangisi pa rin, parang nagtagumpay sa pagpapainit ng ulo ni Risa. Dahil lahat ng preso ay nagkasundo na ituro si Risa bilang siyang pasimuno ng gulo, kaya naman dinala siya ng guard sa Bartolina. Isang madilim at masikip na kwarto, malamig ang semento, mabaho at amoy kalawang ang mga rehas. Itinulak ng guard si Risa papasok, halos madapa pa siya sa sahig. Pagpalamig ka na muna dyan! Di ka pa nga nagtatagal dito, gulo na agad ang dala mo! Pumagsak ang pinto, malakas ang tunog ng bakal. Tahimik ang paligid, tanging patak ng tubig sa isang sulok lamang ang kanyang maririnig. Si Risa, nakasandal sa malamig na pader, pawisan at sugatan, nanginginig ang kamay sa galit, nanggigilid din ng luha sa kanyang mga mata dahil kumakalam na ang kanyang sikmura. Kasalanan mo itong lahat, Clarissa. Magbabayad ka. Kapag nakalabas ako rito, magbabayad ka talaga. Bulong niya sa sarili habang tumutunog ang kanyang tiyan.
ramdam niya pa rin ang panghihina ng kanyang katawan. Tama ang hinala niya dahil si Clarissa ang may gawa ng lahat ng ito. Pera lang ang katapat ng isang tiwaling jail guard. Nakumbinsi niya ang ilang jail guard na kausapin ng mga preso upang sadyain na pahirapan si Risa. Binigyan niya ang mga kasama ni Risa sa selda kung magagawa ng mga ito na gawing impyerno araw-araw ang buhay ng dating kaibigan. Sa kabilang dako, hindi naman nakalimot si Clarissa sa mga taong tumulong sa kanya. Binalikan niya ang pamilya makaraig at humingi ng pasensya sa biglaan niyang pagkawala. Bilang ganti sa kabutihan ng mga ito, sinagot niya ang pagpapaaral kay Joyce hanggang kolehiyo. Ipinasyal niya rin ang pamilya sa iba't ibang parke sa Metro Manila at binilhan ng tricycle upang hindi na sila naglalakad ng pagkalayo-layo sa tuwing mamimili sa bayan. Nagbigay din sila ng konting salapi bilang taus-pusong pasasalamat. 5 taon na ang nakalipas matapos ang masamang bangungot na yon at ngayon ay magiging 3 na ang anak nila. Sa 4 na buwan niyang pagbubuntis, mas tumibay pa ang samahan nilang mag-asawa at ang kanilang pagmamahal. Napahinga ng malalim si Clarissa. Nakita niyang nakaupo na roon si Risa. Halata sa katawan nito ang malaking pagbabago. Namayat man, pero mukhang maayos naman ang kalagayan nito. Gusto mo naman ako makausap, Risa? Walang emosyon na tanong niya. Nag-angat ito ng tingin at mukhang natuwa nang makita siya. Clarissa. Sambit nito sa kanyang pangalan. Umupo siya sa tapat nito at diretso niyang tinitingnan ang dating kaibigan. Gusto mo ba ako makita? Dahil napag-isip-isip mo ang pagkakamali mo? Panimula niya, kitang-kita niya kung paano nito pinisil ng mariin ang kanyang kamay. Tama ang sinabi nila. Magsisi tayo sa huli. Oo, Clarissa, inaamin ko na kung ano yung kasalanan ko at ang pagkakamali ko. Pero hindi ko na kayang baguhin pa yon. Ang magagawa ko na lang, pagbayaran ng mga kasalanan ko. Subalit isang bagay lang ang labis kong pinagsisihan. Mahaba nitong sambit, kakaiba ang tinig. Kumpara sa huling pag-uusap nila 5 years ago. Ano naman yun? Untad niya, pinagsalikop niya ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Humugot ito ng malalim na hininga bago siya nito sinagot. Ang labis kong pinagsisisihan ay hindi lang ang pagtatangkang ginawa ko sa iyo at ang agawin si Brill. Mas masakit pa roon. Sinayang ko ang pagkakaibigan natin. Sinakripisyo ko ang lahat ng pinagsamahan natin mula pagkabata. Ang mga tawa, ang tiwala, ang mga pagkakataong ikaw lang ang nasa tabi ko. At dahil sa sarili kong kasakiman, pinura ko ang lahat ng yon. Wika ni Risa. Kaya ako disappointed sa'yo. Dahil dyan, Risa. Wika naman ni Clarissa. Ngayon, kahit anong sabihin ko, alam kong hindi na mababawi ang mga ginawa ko. Wala na akong karapatang tawagin kang kaibigan. Pero masaya ako na minsan ako nagkaroon ng isang kaibigan. Nahigit pa roon ang tingin ko. At ikaw lang yun. Alam ko rin na masyadong makapal ang mukha ko para humiling sa'yo na sana mapatawad mo na ako. Pero Clarissa, nagsisisi na ako. Nagsisisi ako sa mga ginawa ko. I'm very sorry. Tess, I'm sorry. Umiiyak na sabi nito. Napatingala siya, kinagat ang labi upang mapigilan niya rin ang pag-iyak. Masaya siya na malamang hindi lang siya ang nasayangan sa pagkakaibigan nila. Sapat na yun para mapatawad niya ito. Kahit papano ay nabawasan ng bigat sa kanyang dibdib. Pinapatawad na kita, Risa. Pero kagaya ng sinabi ko, hindi na natin pwedeng ibalik kung ano tayo dati. Kung makakalaya ka man, makahanap ng bagong kaibigan.
Sana pahalagahan mo yun. Magbigay aral sana sa iyong nakaraan natin. Pangangaral niya at saka na siya tumayo. Puno ng luha ang mga mata nito. Matamis na nginitian niya ito. Salamat din. Dahil naging kaibigan kita. Umalis na siya pagkatapos. Naghihintay na sa kanya sa labas ang kanyang pamilya. Han! Nakangiting sambit ni Pril. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Nakangiting nagpasalamat siya at sumakay na rin sa sasakyan. Tiningnan niya sa backseat ang panganay nilang si Casper at ang nakababatang kapatid nito na si Cassie. Masyado bang matagal si Mami, mga anak? Pukaw niya sa atensyon ng dalawang bubuwit. Abala ang mga ito sa kanilang kinakain. It's okay po, Mami. Sabi ng kanyang anak. Maingat na isinara ni Pril ang pinto sa kanilang side at umikot na ito sa driver's seat. Are you ready, kids? Masayang tanong ng asawa niya. Magbabakasyon kasi sila ngayon. Nagagawa na nila ngayon na sa tuwing bakasyon din ang mga anak nila. Yes po, Daddy. Sigaw naman ng kanyang panganay. Iniabot ni Pril ang kamay niya at hinalika ng likod ng kanyang palat. I love you, Han. Bulong nito at binuksan ang makina ng sasakyan. Binulungan niya rin ng pagmamahal ang kanyang asawa. Sa puso niya, mas nangingibabaw ang kasiyahan. Ang pagkakaibigan ay minsan may hangganan. Hindi lahat ng pinagsamahan ay tumatagal habang buhay dahil may mga pusong pinipili ang kasakiman kaysa sa tiwala. Ngunit maswerte ka kung nakatagpo ka ng kaibigang hindi ka kayang kalimutan, yung nananatili sa tabi mo sa hirap at ginhawa at kahit ilang unos ang dumaan ay buo pa ring nakahawak sa iyo. Sapagkat sa huli, ang kasakiman ay hindi kailanman nagwawagi. Ito ay laging nagbubunga ng pagkawala, pagsisisi at pagkaputol ng ugnayan na minsang mahalaga. Ang tunay na pagmamahal at katapatan lamang ang kayang manatili. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.